So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? O, tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. O, bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? Pag Malacanang ang nag-release, dahil ano siya, unprogrammed, ano yon? Insertion, amendment. Ano? O hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Nung nawala yung pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? O, tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. O, bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon. Pag grupo nyo, amendment yon. Di ba? So, sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika? Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asthma daw? O, sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asthma yan. So bakit kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nasa Constitution yon. The only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now, parang ang layo pa ng solusyon, parang walang nangyayari, di ba? Ano sabi ni Einstein, keep doing the same thing, expecting different result is stupidity. So I don't believe we're stupid as a people. So we have to find a solution. So one other alternative universe is mag-resign lahat. O hindi pa rin, what's the next one? We have to come together, kailangan may vision tayo, paano na ma-solve? So lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, sa illegal gambling, you name it, nakakatago ngayon kasi lahat ng attention natin nasa flood control, 'di ba? So, yun ang pinopoint ko. We have to provide a vision. We have to, so, sabi ng iba yung ICI, hindi, maraming ang problema eh. 'Di ba? Just making things public, ano bang tinatanong nila doon? I believe in the ICI. I believe in the people there individually. But from the start, 'di ba, nung nagsalita ako sa floor, sinabi ko sa inyo, hindi pa independent 'yan at kulang pa, whether batas or paano ayusin. If you ask me, lagyan ng isang representative ng Catholic bishops, isa from the born again, isa from Muslims, isa from iglesia. Pero lagyan nila ng plano. Halimbawa, simulan natin sa ipasubmit sa DPWH, saan ba meron talagang ghost, saan wala. Alin contractor ang definitely walang mabuting ginawa at alin yung iniimbestigahan pa. Pagka moving target tayo sa lahat ng gagawin natin, walang maayos dito. Yung nanggugulo has more than enough money, opportunity, power na guluhin lahat to. Ginagamit yung fear ng tao, yung galit ng tao, para lalong magkagulo rather than magkaroon ng order dito. Sir, pwede po bang hindi muna mag-resign yung mga incumbent, magpatawag na stop election din? Kung ano po yung magiging result, saka sila mag-step down po lahat? Yun ang magiging proseso. Yun ang magiging proseso. When I say snap election, kasi iniisip lahat ng 1986, di ba? Iba talaga sitwasyon nun. But snap election, snap means mabilis. 'Di ba, yung hindi scheduled, etc. So if the president and vice president resign, magkakaroon yan ng acting. Pero ba't naman sila magre-resign na wala naman commitment ang lahat ng congressman at lahat ng senate na kami din at walang tatakbong for president sa amin? 'Di ba? Walang tatakbo ulit na senador ulit. So sabi nga nung iba sa comment sa Facebook, kayo din ang mananalo, bawal ka nga tumakbo eh. Sabi nung ibang comment hindi kayo makukulong. Hindi, mas madali mo nga pakulong kung guilty. Kasi wala na sa pwesto eh. 'Di ba? Baka a fresh start is what we need. Baka hindi. People power brought that. But as you saw, di ba? President Cory had to do proclamation number 3 calling for revolutionary government. Nung pinalitan, sabi ng iba, ba't hindi sinama yung mga mayors? Well, unang-una, walang trust issue sa mayors ngayon governors Yung problema sa trust ngayon, DPWH, ang nagdi-deal with DPWH, Senador, Congressman, Malacanang, hindi mayors. Most mayors, some mayors have problems, but most mayors are trusted by their constituents. So, going back, President Cory, nung pinalitan ng mga OIC, doon nagkaroon ng malaking problema Di ba? Pero kung hindi naman nila pinalitan at inabolish yung Congress, you had the same people who supported the dictatorship. So, I could go either way sa argument. Ang point lang, we have to do something differently. We need radical change. We need transformation. We need to attack yung core values ng ating gobyerno ngayon. It's not happening with the present joint or parallel investigation of DPWH, some individuals, NGOs, ICI, and the Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon nga lang, nagkakaproblema Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus, i-announce ang direction, transparent na rules, tingin ko, maayos natin yung investigasyon ng Blue Ribbon. Dapat ba ituloy? Dapat. Pero dapat bipartisan or
non-partisan yung direction, tapos klaro kung anong direction. Sen, good morning po. Speaking of Blue Ribbon Committee and speaking of resignation din po, may we get your statement po sa pagbibitiw po ni Senator Ping, and meron po ba kayong inaay or personal pick po kung sino po yung mag-chair ng Blue Ribbon Committee? In my case, kasi mahaba na rin ang history ko kay Senator Ping. I believe in him, in his integrity, kaibigan ko rin. Having said that, it's not a secret naman na meron kami, meaning yung minority, ako personally, difference of opinion sa direction and yung handling. Dati kasi, nung mas bata kami pare-pareho, aside from, bata pa rin naman si Nimpa, mas payat na ngayon, but maraming bata sa inyo ngayon, pero yung mga kasabay ko na nung neophyte dito, dati kasi 70, 80, 90% nung takbo ng committee, pinapabayaan mo sa chairman yan. But ngayon, iba na ang mga members ng Senado. At the same time, may social media ka, di ba? Na every participant, hindi lang nanonood. Real time yan online. Nagko-comment, nagbibigay ng etc. No? So, iba na ngayon. So, yung direction ng committee has to be by consensus. And we disagree na, I agree with Senator Ping na pag nagpapa-interview, opinion mo yon. Pero paano mahahati ng tao yung opinion mo bilang chairman versus yung opinion mo bilang isang senador? Magkaiba yon, di ba? So, personally, hindi ko hiningi o hindi ko inasahan o hindi ko ni-expect na magre-resign. Kasi usually that's fixed through the majority. Pero nung nagkaroon ng media reports, hindi lang media reports, nung sinabi ni Attorney Fortun na may babanggitin pa, dyan biglang nakita ng majority, sandali lang. Pag binanggit, may basis ba? So matagal na namin sinasabi yon. Walang problema magbanggit sila ng senador. Dapat magbanggit sila. Pero dapat klaro yung basis at tinitignan muna ng committee. Nung sinabing may babanggitin pa, nagbago bigla, nagkagulo. So I'll stop there kasi nga nag-uusap-usap pa sila. But kaming minority, hindi kami nakikialam sa majority. Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may session. Para kung hindi kami sang-ayon sa nangyayari sa hearing, meron session kung saan magde-decide kung ano nangyayari. So, but I do believe Senator Soto, the Senate President, is on it. They're talking about it. So, it's too big an issue, too big a committee na hindi namin ayusin as a Senate. Pero sir, satisfied po kayo sa takbo ng investigation po ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno po Hindi ako ni Senator satisfied Ping? sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin, napakasimple lang. Unahin natin, listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy, pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun parehong masama. Pero iba yung sila lang na yun talaga yung kalakaran o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy meron din pero 10% lang. So ang punto, part ng panggugulo yan Naguluhin mo lahat. Na lahat meron. So saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi. May tumingin sa buong pondo at sinabing, oy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa imbitahin yan. So katulad ng nangyari sa Bulacan, and then mako-compare mo ngayon, 'di ba? Kung put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control. Hindi ba mali 'yon? Sipin mo, may mga lugar sa Pilipinas sobrang bahay, hindi ka naglabi na lagyan 'yon. Pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment 'yon. Sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. 'Di ba? So as I said, 'di ba? Maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon Iba din ang mga iba't ibang grupo. So having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent, and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Pero hindi rin naman pwedeng parang pagbabanggitin medyo grupo na to, go ahead.
Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi tayo magkakaintindihan pagka ganon. Di ba? No. Pag Malacanang ang nag-release, dahil ano siya, unprogram, ano yon? Insertion, amendment. Ano? O hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the term. Ayan, agree po ako dito mga kabayan no, sa sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na pag si Risa yung gumawa, ang tawag doon sa kanyang budget ay amendments mga kababayan. Pero pag iba, lalo na ito mga hindi kaalyado nila na mga politiko ay insertion ang tawag mga kababayan. So yung insertion kasi pag sinasabi natin insertion, kung baga yung papasok sa ating mga isip no sa mga ordinaryong Pilipino ay related doon sa pagnanakaw no sa pangungurakot. Pero pag amendments ay parang hindi. Pero ang katotohanan mga kabayan, according dito kay dating Senador Franklin Drilon, ay parehas lang naman pala mga kabayan ang ibig sabihin ng insertion or budget insertion at amendments. No? Parehas lang po yan mga kababayan, binago or ginalaw. No? It's either dinagdagan or basta binago yung original na nakalagay mga kababayan. So dito nga mga kababayan, sinasabi na nga po ni Senator Alan Cayetano na hindi talaga magkakaintindihan no? Unless daw we define the terms no kasi magkaiba ang mga sinasabi nila, pinapaganda lang yung term na amendments pero same insertion lang pa rin pala yun mga kababayan, binago mo yung budget at may pinasok ka, may nilagay ka, mga ganon, yun po yung ibig sabihin nun mga same lang, same meaning, parehas lang po yan, binago nila yung original na nakasaad kung ano po yung dapat. At matatandaan natin na binuking nga po ni Antonio Taberna no na merong 3 point something billion nga itong si Senator Risa Hontiveros mga kabayan, although sinabi pa niya na talagang hindi daw siya pumirma nung BICAM no nung 2025 budget, pero may records po si Antonio Taberna na meron siyang 3.3 billion insertion mga kababayan noong last year lang at itong para sa flood control ay 750 million mga kababayan nakalaan no at dininay nga po yan ni Senator Risa Hontiveros na meron siyang budget insertions at kinuyog mga kababayan si Antonio Taberna no pati yung sa kanyang asawa at anak ay talagang pinagme-message po ng mga kakamping daw mga kababayan. Ayan at may buwelta nga po yun si Antonio Taberna no mga kababayan doon sa ginawa sa kanya o sa kanilang pamilya dito. Pandapos po niyang i-booking ito sa kanilang programa at nag-live sa kanyang social media account patungkol nga dito sa budget insertions ni Senator Risa Hontiveros mga kabayan. At lahat naman po sila na mayroong may mga budget insertions. Kaya talagang si Senator Risa Hontiveros yung kanyang nauna mga kabayan. Pero mas maliit pa nga po yun yung kay Senator Risa mga kabayan, 3.3 billion lang yung kanyang budget insertions. Yung kay Grace po nga, umaabot ng 11 billion mga kababayan. So grabe ang laki ng budget insertion ni Grace po. At itong iba pa mga senador mga kababayan, marami po sila. Hindi lang po si Senator Risa at si Grace po ang meron, lahat po sila halos merong budget insertion ng mga senador no. At wala pa dyan yung mga congressman mga kababayan. Kanya-kanya rin po sila doon no na budget insertion itong mga congressman sa lower house. Syempre hindi rin po sila magpapakabog doon, hindi magpapahuli no dito po sa pag-insert na mga proyekto mga kababayan no patungkol doon sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga distrito mga kababayan. At wala naman po masama daw dito sa budget insertion mga kababayan kasi proyekto po ito no. Para po ito sa mga taong bayan ng mga proyekto, lalo sa mga flood control, sa kalsada, sa mga public building. Wala pong masama dyan mga kababayan no? Mapapakinabangan po yan ng mga taong bayan. Ang masama lang pag kinukurakot talaga, yun po yung pinakamasama dyan kasi yung mga politiko talaga ay ginagamit nila yan para sila magkapera. Yun yung masama no? Pero yung plano, yung proyekto, hindi po masama mga kababayan. Mapapakinabangan po yan ng mga Pilipino talaga. Kung wala lang po sanang korupsyon, kung walang pagnanakaw na mangyayari dyan, ay talaga namang mapakinabangan yan ng mga taong bayan, mga kababayan. No? Ngayon kasi ginagawang sistema na ng pagnanakaw yan mga kababayan, simula po sa congressman o sa senador, tapos bababa doon sa DPWH, mga engineer doon, kukuha na ng budget,
nanakawan nila, tapos pagdating doon sa kontraktor, meron din silang porsyento, ay talagang wala na mangyayari mga kababayan sa proyekto. Talagang mapupunta yan sa it's either ghost project, yung pinaka-worst ghost project talaga. At pangalawa, yung substandard. Talagang substandard yung mga materialis na gagamitin nila mga kababayan. Dahil wala na nga pong budget, no, kinurakot na po nila. Kaya yung proyekto talaga ay hindi maganda, no. Madaling masira, gaya po ng flood control, no. Talaga namang tinisting talaga ng kalikasan na mga kababayan. Wala palang mga bakal. Puro bato at lupa lang mga kababayan at konting semento lang. Kaya wala talaga mangyayari mga kababayan sa Pilipinas. Kawawa po tayo. Ginigisa tayo sa sariling mantika natin, tayong mga taxpayers mga kababayan. Kawawa tayo. Tapos napunta lang doon sa mga bulsa ng mga kurakot na mga politiko dyan sa Kongreso, no, at sa Senado. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa sinasabi ni Senator Alan Cayetano, no, na pag si Risa ang may gawa ay amendments ang tawag, pero pag iba ng mga politiko at lalo na pag hindi kalyado ay insertion ang tawag mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.